regarding the Ombudsman. The independence of the Ombudsman may be put to question before this body. The House of Representatives Committee on Justice summons the Ombudsman before the members of Congress and the public to present the statement of assets, liabilities, and net worth of the Vice President. While the Ombudsman has an ongoing investigation before his office, the Ombudsman is mandated to have the Ongoing investigation? Napakawalang ano naman talaga. Muro-muro talaga ang dating. primary duty to conduct investigations over the misconduct of public officers. Madam Chair, point of order. There's a point of order, Honorable Marcoleta. Point of order. Ito si Bishop Abante. Ano kayang tinan nyo kung anong sasabihin nito. Honorable Clarify. Bishop Abante. I would like to clarify to ask Congressman Marcoleta. Sinabi niya kanina, hindi kasama yung SALN sa original complaint. Yes, he mentioned that. Oh, I'd like to clarify. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Tama naman si Marcoleta. O sige, tingnan natin. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests and properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Anong sinasabi niya na hindi kasama sa original complaint? I'd like to find out from him. Abante, talagang ogag ka. Kasi, yung binabasa mo, palibasa, paliwanag lang yan. Ang hinahanap, yung evidence. Diba? SALN evidence. Ang ibig sabihin, yung binabasa mo, wala pang data yan. Ang hinahanap ni Marcoleta, dapat naka-attach na yung data ng SALN. Nandoon na yung mga presyo, pera, deposit. Nandoon na lahat. Iyon yung evidence. Hindi yung singit ka ng singit, na isa ka pang ogag, na talagang ang hanap mo lang ay maggurguran. Diba? Bardagulan pala. Hindi yung gurguran, sorry. Ang hanap talaga ni Abante ay magbardagulan lang. Hindi niya iniisip at hindi niya iniisip kung ano yung magiging movement niya bago siya sumabat. Eh, tinan nyo. Paliwanag pa lang ng complainant yung binabasa mo. Kaya inuulit ko, asan yung sinasabi mong kasama na data, 'di ba? Kasama na rin yung number, price, na kumbaga sinasabing mga data niya. Asan na? O talagang ogag talaga, 'di ba? Ang hirap noon kung, Chair, salita siya ng salita dito. Kinakailangan maging sure tayo. Ano ba yung ginagawa ninyo dyan? Di ba dapat magsalita na magsalita? Anong gusto mong mangyari? Itulad sa'yo na naka-relax lang at nagmamasid lang? Di ba? Eh wala kang naiambag dyan eh. Puro mga talagang nagiging meron ka na lang dyan eh. Hindi ka na lang talaga kapakipanabang dyan eh. Bukod sa hindi ka nakapakipanabang sa mga constituent mo sa Maynila, pati dyan, hindi ka na rin kapakipanabang. Puro mga ano lang eh, sabat-sabat lang ang ginagawa mo eh. Ayan na nga ba mga kababayan? Ayan na nga ba ang sinasabi ko, mga kababayan at mga kapadspress? Sa murumurong ginagawa ng Maletagang sa miyembro ng Committee on Justice sa pagpapatuloy sa pangalawang part 2 ng impeachment kay Sara P.P. Duterte sa ating pangalawang mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo na si Vice President Inday Sara. Ang topic nila ay yung SALN ng Vice President Inday Sara Duterte. Kaya dito po sa parte ng hearing na ito, kumbaga labag na nga, di ba? Trial nang ginagawa nila no? Pero sa parte ito ng topic nila ng SALN ng Vice President Inday Sara ay nagkainitan po
si Honorable Garfield at saka si Senador Congressman Marcoleta na isa rin ogag na biglang sumingit na si Abante, Bishop Abante, 'di ba? Kaya soplak din sa nangyaring ito sa parting ito si Luis Tro, ang chairman ng Committee on Justice sa isinasagawang impeachment trial. Trial na po na ipinagbabawal ng konstitusyon dyan sa impeachment ni Inday Sara. Di ba? Halatang halata na kayo sa play game ninyo dyan sa supalpal pa rin kay Paolo Marcoleta, di ba? Yung play game nila, yung mga taktika nila, na puro mga fishing expedition ang pinaggagawa na. Hindi na po, kumbaga hindi na pa for validation ang ginagawa nila eh. Trial na po ang ginagawa nila eh. Kaya dyan sa parting niya, supalpal na naman si Luis Tro eh. At sumingit-singit pa si Abante na talagang supalpal din kay Marcoleta bandang huli. 'Di ba? Yung SALN na evidence lang naman ang dapat na naka-attach sa original na complaint. Yun lang naman dapat, 'di ba? Yung gusto mangyari ni Marcoleta ay una pa lang ay dapat inattach na dapat kung sino man ang nagsulong nito sa Kongreso, kung sino mang taong yun na ogag din, na napaka-ogag talaga ng taong yun. Imagine, magpapasa sa Kongreso na hindi kumpleto ang requirements. Complaint lang. Tapos lalabas pa, gusto yung ang trabaho niya na kailangan naka-attach na yung evidence, samantalang siya dapat ang mangangalap, ay pinasa niya pa sa ogag din na committee na Justice, 'di ba, committee diyan sa Kongreso. Heto rin itong mga member ng Committee on Justice ay mga ogag din. Mantakin ninyo, tinanggap kahit walang ebidensya at hindi naka-attach. 'Di ba? Ayan po, no. Bago pa ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Heto, at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya heto, panoorin po natin ang buong video. A manifestation, ma'am. About the SALN, ma'am. First Okay, Honorable yeah. Marcoleta, please Simula. understand that you are Madam not a Chair. member of the Justice Committee. You're allowed to manifest, but you cannot raise clarificatory questions to the yes, ma'am, resource but persons. I'm about to You may proceed. raise a manifestation, ma'am, about the SALN, ma'am. First of all, let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. And if I may add, Tama naman talaga eh. Fishing expedition ang ginagawa ninyo dyan. Talagang halatang halata na kayo. Napapanood sa ibang bansa ng mga OFW. Hindi man lang kayong mahihiya sa ginagawa ninyo dyan. Di ba? OFW, napapanood dyan sa iba't ibang bansa. Madam Chair, on the SALN issue, Pero hindi ko sinasama si Marcoleta rito ah. Siya nga yung nag-ano eh. Siya yung kumukontra sa mga galaw at play game ng committee ito laban kay Vice President Inday Sara. the complaint asks this committee to obtain bank records, SALNs, coordinate with the AMLC, and forensic accounting. If so, it is an acknowledgement that the complaint is still seeking the very facts it needs to conclusively prove its SALN theory. Ma'am, malaki po kasi yung pinagkaiba ng isang complaint that already alleges ultimate facts supported by evidence, and a complaint that substantially requests this committee to authorize this committee to investigate, and perhaps we will later find the proof. Kita nyo naman, investigate. Dapat wala yung investigate na yan.
At saka dapat hindi na nasupwi na eh. Lahat ng mga pinapunta nila dyan eh. Bawal talaga eh. And if I also raise this observation, Madam, regarding the Ombudsman, the independence of the Ombudsman may be put to question before this body. The House of Representatives Committee on Justice summons the Ombudsman before the members of Congress and the public to present the statement of assets, liabilities, and net worth of the Vice President. While the Ombudsman has an ongoing investigation before his Oh. office, the Ombudsman is mandated to have the Ongoing investigation. Napakawalang ano naman talaga. Moro-moro talaga ang dating. primary duty to conduct investigations over the misconduct of public officers. Madam Chair, point of order. There's a point of order, Honorable Marcoleta. Point of order. Ito si Bishop Abante. Ano kayang tinan nyo kung anong sasabihin nito. Honorable Clarify. Bishop Abante. I would like to clarify to ask Congressman Marcoleta. Sinabi niya kanina hindi kasama yung SALN sa original complaint. Yes, he mentioned that. Oh, I'd like to clarify. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Tama naman si Marcoleta. O sige, tingnan natin. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Anong sinasabi niya na hindi kasama sa original complaint? I'd like to find out from him. Abante, talagang ogag ka. Kasi, yung binabasa mo, palibasa, paliwanag lang yan. Ang hinahanap, yung evidence. Diba? SALN evidence. Ang ibig sabihin, yung binabasa mo, wala pang data yan. Ang hinahanap ni Marcoleta, dapat naka-attach na yung data ng SALN. Nandoon na yung mga presyo, pera, deposit. Nandoon na lahat. Iyon yung evidence. Hindi yung singit ka ng singit, na isa ka pang ogag, na talagang ang hanap mo lang ay maggurguran. Diba? Bardagulan pala. Hindi yung gurguran, sorry. Ang hanap talaga ni Abante ay magbardagulan lang. Hindi niya iniisip at hindi niya iniisip kung ano yung magiging movement niya bago siya sumabat. Eh, tinan nyo, paliwanag pa lang ng complainant yung binabasa mo. Kaya inuulit ko, asan yung sinasabi mong kasama na data, 'di ba? Kasama na rin yung number, price, na kumbaga sinasabing mga data niya. Asan na? O talagang ogag talaga, 'di ba? Ang hirap noon kung, Chair, salita siya ng salita dito. Kinakailangan maging sure tayo. Eh, ano ba yung ginagawa ninyo dyan? Di ba dapat magsalita na magsalita? Anong gusto mong mangyari? Itulad sa'yo na naka-relax lang at nagmamasid lang? Di ba? Eh, wala kang naiambag dyan eh. Puro mga talagang nagiging meron ka na lang dyan eh. Hindi ka na lang talaga kapakipanabang dyan eh. Bukod sa hindi ka nakapakipanabang sa mga constituent mo sa Maynila, pati dyan, hindi ka na rin kapakipanabang. Puro mga ano lang eh, sabat-sabat lang ang ginagawa mo eh. Talagang isa kang ogag. Na hindi nabanggit. And if I may add, for the guidance of the honorable members and in response to the manifestation of the Honorable Marcoleta, I will be reading the specific paragraph where matters concerning SALN was Paragraph. mentioned in the complaint. With regards to Sabale complaint, there are allegations in paragraph 107, 108, 109, and paragraphs Kasi ang ibig sabihin ni Marcoleta, lahat, yung mga picture ng mga cheque, yun na nga yun, yung mga resibo, yun na yun. Yun yung evidence na sinasabi niya. Yung pagbabasa mo ng paragraph, ano lang yan, word lang yan. Kumbaga, parang title lang ang sinasabi niya dyan. Di ba? Paliwanag lang yan eh. Ang binabasa mo dyan eh, Luis Tro. 285 to 290.
And for Cabrera complaint, may we refer the Honorable Marcoleta as well. Complaint to pa lang paragraph eh. Asan yung 20.3, attach? Paragraph 76, paragraph 77, paragraph 232, paragraph 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, and even from paragraphs 244 to 246. For the information of the Honorable Marcoleta, Yes, you ma'am. mentioned- Binanggit Ang haba-haba ng mga pinakita mo. Asan na kasi ang resibo at data? Yun yung ebidensya na hinahanap ni Marcoleta. Ogag ka rin talaga, Luistro. paragraphs contained allegations which are relevant to the salens of the respondent. Yes, ma'am. It was mentioned, I think, very adequately, the word silence, but they were never attached to the original complaints. Parang this complaint is just merely requesting the committee to So, produce di ba? Lumabas din ang evidence. So, ibig sabihin, katotohanan. wala pang ebidensya, nakikiusap sa committee na ito para mag-produce ng ebidensya na wala, hindi nakakabit sa original complaints. Yun lang. Oh, di ba? Lumabas ang katotohanan. Lumabas din ang kasinungalingan ni Ben ni Abante at ni Luisro, di ba? Lumabas ang kasinungalingan nila na kunyari magpapaliwanag, optics lang sa taong bayan. Kunyari nagpapaliwanag lang kayo. Papakita nyo lang sa mga taong bayan na kunyari kayo dyan. Pero ang totoo niyan, soplak kayo ni Marcoleta. Dahil wala nga eh, di ba? Yung pala, nagre-request lang pala yung complainant. Nagre-request pa lang ng ebidensya. Ayan ang sabi niya nga, ang totoo talaga na lumabas. Po ang sinasabi ko, ma'am. In other words, you admit that there were a lot of times that salens were mentioned in the impeachment complaint. However, They were never not attached. attached in the Yeah, Opo. di ba? impeachment Wala pa complaint. pong ebidensyang Soplak, nakalakip ano, sa complaint. At ngayon pa lang po natin binubuksan dahil ito po hindi na nakakontra. Hindi na nakakibo itong si Luistro. Tingnan nyo, alam niya kung ano yung sinasabi ni Marcoleta eh. Di ba? Napakasimple lang. Kahit na yung ordinaryong tao, maintindihan tong argumentong to ni sa Congressman Marcoleta. Napakasimple lang. Di ba? ay kumbaga request ng complainant. Please understand as well that the compulsory process that was granted to the Justice Committee is for the purpose of testing the sufficiency Di. of the allegations in the complaint. Anong testing? Hanggang kailan na? Ang haba naman ng testing ninyo. Di ba? Kunyaring testing lang yan. Pero pinapakita nyo at ginagawa nyo, trial na pinagbabawal ng korte yan. Tandaan mo, Luistro, pinagbabawal ng korte yan, ginagawa ninyo dyan. Kasalukuyan. Whether the same constitute probable cause, which is the mandate of this proceeding. So, with all due respect, Honorable Marcoleta, it is our humble position that all the actions of this committee, including the issuance of subpoena of all these questions salens by Your Honor, is in accordance with the Hindi na dapat, kapag hindi na nakatouch yung salin, dapat hindi nyo na tinatalakay dyan. Di ba? Hindi nakatouch yung salin eh. Nanghihingi ng ebidensya pa lang eh. Dapat forward nyo na sa Senado yan. Kasi, pagpapahiya lang at pagbabalahura sa pagkatao ni Inday Sara ang ginagawa ninyo. Kasi mas maganda sa Senado. Doon, makakapagdepensa pa si Inday Sara. Makakapagdepensa at makakapag-argumento pa yung mga depensa at mga abogado ni Inday Sara. Kaya maganda doon ang venue sa Senado. Hindi dyan. Puro mga soplak eh. Alam na naman ng taong bayan ang ginagawa ninyo eh. Sa bagay, kumbaga sabay din kayo sa negative rating at pagtitiwala ng taong bayan dyan sa mga amo nyo. rules of impeachment, the Constitution, and even with the decisions of the Honorable Supreme Court. Ma'am, the court will be the better judge of that. And that is why you should elevate that. before the Soplak Honorable si Court. Abante. Maybe not me, but some other parties. Ano Abante?
May ibubuga ka pa. Ano, dapat nag-argument ka. Dapat nagsalita ka pa rin laban kay Marcoleta. Hanggang tingin ka na lang, ano nangyari? Eh di tahimik siya. Ayan oh, tamahimik na lang eh. Nanood na lang at nakinig na lang. Thank you, Madam Chair. Patawa-tawa pa, langya. Any other Alam niyang talo siya eh. Wala siyang panama eh. Alam niya, mali yung pagpasok niya kanina eh. Di ba? member who wish to raise clarificatory questions to the Ombudsman? Hearing none, may we direct the committee secretary to call the Vice President Madam in Chair, order just, to extend to her Madam Chair, the Eto pa, opportunity si to ano. present evidence, including those which will counter the testimony provided already and the documents provided already by the Office of the Ombudsman. Madam Chair. The Honorable Garbin is recognized. Thank you, Madam Gargi, Chair. Just a few diba? questions to the representatives of the Ombudsman. Kayo ho'y nagpresenta ng SALN and what was presented by your office. Are those SALNs under your custody and the entries, the official entries in those SALN? Tama po ba? Yes, Your Honor. But that entries does not say whether there is a misdeclaration, untruthful declaration, or willful non-disclosure that will lead to unexplained wealth. Tama po ba? Your Honor, binasa ko lang po kung ano yung, at kinonfirm ko lang po kung ano yung nakalagay sa SALN. Honorable Garbin, I'm afraid but we are not allowed to raise questions which will go beyond. Todo singit naman tong si Luisro. Talagang gusto mo mapagtakpan yung mga mali nyo dyan eh. Di ba? Para hindi makita ng taong bayan. Ganun ang nangyayari dyan. Kapag merong nag-argument sa mga mali ninyo, talagang gusto mo na at sumisingit ka na. Todo depensa na. Di ba? And what appears in the SALN, That's concerned SALN that's of why, the Vice Madam Chair, I President. just need confirmation whether that Yes. presentation Issues concerning yields this to the declaration. yields in support to the complainants. First of all, Madam Chair, wala yung complainant dito eh. I understand. No. Dapat nandiyan yung complainant eh. Para siya yung matanong. At siya yung matatanong para may turo niya kung sino yung pag wala siyang may sagot, malamang at sa malamang magtuturo yan eh. Yung complainant na yan. Dahil may taong nag-utos siguro sa kanya. Kaya siguro hindi hindi yan lagay yan dyan eh. Baka hindi yan in-invite dyan. Kasi baka natatakot si Luisro kung sino yung malaking tao ang nagpasa niyan at kung sino yung pasimuno na mali-mali naman at wala namang ebidensya na ipinakita. Talagang kasinungalingan eh. Moro-moro lang. But please limit your questions to And that's why I the want to ask contents of the sana yung affidavit. complainant Contents of the as SALN. to his allegation because it was pointed out that the SALN was only part of a broader allegations of unexplained wealth. But that's correct. Kasi ang nangyari kasi, dapat nandyan talaga yung complainant. Para sa kanya nang galing yung yung impeachment complaint eh. Article of impeachment complaint. 'Di ba? Para diyan siya matanong kung sino-sino yung ano nga talaga yung mga magandang bagay na itanong para sa kanya. Kasi unang-una hindi na yata valid ang complainant niya eh. Bagsak sa sa yung dokumento niyang bagsak na yan eh. Dahil wala nga naka-attach. Yun ang dahilan bakit gustong itanong ni Garpin dito sa complainant na to. Isa yan sa dapat may tanong eh. Bakit wala siya? Bakit walang naka-attach? Eh yan dapat ang may tatanong dyan. Eh kaso, hindi na nga pinapunta siguro para hindi matanong ng Committee on Justice na si Luistro. Pointed out by Mr. Marcoleta or Congressman Marcoleta, those SALN that was or that we want to specifically pinpoint that have material misdeclaration or untruthful declaration was never attached Oo. in the first place We are in the not complaint. yet on that, Honorable Garbin. We are were only through, on the we were existence of the through, SALNs. we were already through on that. We already Kasama yan sa sa rules ng ng Committee on Justice di ba?
kung totoo nga o hindi yung ipinasa niya. Di ba? Hindi kaya nga sasabihin mo, tetestingin. Diyan pa lang, yun pa lang ang gagawin nyo eh. Hindi nyo na kayo dapat mag-imbestiga. Dapat tanongin nyo lang kung ikaw nga ba ito. Kung sa'yo nga ba galing itong mga pirma na to. Kung totoo ba itong ikaw nga ang nagpasa nito. Ganyan lang ang gagawin ng Justice, Committee on Justice eh. Dapat wala nang subpoena at mga cheche na ebidensya na pinuproduce nila eh. Wala na dapat yun eh. Saglit lang, dapat ipasa na sa Senado yan. Already approved, voted on the ultimate facts and Oo, di ba? Tama naman eh. the sufficiency in substance. And the Oh. annexes provided in the complaint, Madam Chair. So what we have here is an improvement of the complaint, of the complainant's evidence. Tayo yung nagpuproduce ng ebidensya eh, which is Oh. not supposed Inamin na rin na sila nga nagpuproduce ng ebidensya na talaga namang mali sa Supreme Court. Re-regi ka ng Supreme Court yan. Di ba? Kayo nagpuproduce ng ano eh. Inamin nyo na mali kayo, di ba? Inamin nyo na kayo na nagpuproduce eh. Paano kaya ang sagot ni ni Luis? Di ba? to be the case. With all due respect, Honorable Garbin, the issuance of the subpoena Garbin. is not for the purpose of adding, supplementing, or correcting whatever appears in the complaint. Hindi pwede yan. Kung ano lang yung naka-attach, yun lang ang tatalakayin mo. Kung totoo ba to o hindi. Kung ikaw ba talaga to o ikaw ba talaga pumirma nito. Ganun lang yun. Di ba? Dapat may kasama ng mga mga naka-attach na yung mga ebidensya diyan. Kaso wala eh, di ba? Kaya yan yung bawal eh. Nagta-trial pa kayo diyan. Huwag na natin sabihin na testing. Trial talaga yung ginagawa nyo. Purpose of the issuance of subpoena is to test whether Oh. the complaint Kahit na hindi yan testing. Trial na yung ginagawa nyo. Subpoena at pinagtatatanong nyo na yung mga resource person. Hearing na yan eh, di ba? is sufficient already for the existence of probable cause. To Well, aid hindi. the justice Asan ang ebidensya? Yung sinasabi ni Marcoleta, yung tinatanong ni Marcoleta, asan ang ebidensya? Di ba? Hindi yung papaliwanag mo, ebidensya lang talagang kailangan. Kaya nga, nasusupalpal ka ni, Carpin di ba? members in judging whether or not probable cause exists on the basis of the allegations in the complaint, including the attached documents. If I may, Madam Chair. The Honorable Chua. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, let me walk you through Section 7 of our Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Sabi po dito, the committee shall conduct a hearing. The committee, through the chairperson, may limit the period of examination by members of the committee. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. So, Pero wala yung fishing expedition nyo. Di ba? Wala dapat nagpo-produce. May sinabi ba diyan? Magpo-produce pa ng ng evidence? Wala naman, di ba? Tsaka wala rin diyan yung mini trial na nagko-conduct kayo ng trial, di ba? Trial na yung ginagawa nyo eh. Di ba? yun po yung Mali yan. ginagawa po natin dito. This SALN, ito pong SALN na to ay pumapasok po dito po sa power ng committee. Hindi naman po tayo ang nagsasabi niyan. Ang nagsasabi po niyan ay ang ating rules. Eh kaso, wala pang evidence ng SALN nyo. Nasa rules ba? May nabasa ka ba? Na magpo-produce pa kayo ng SALN? Magpi-fishing expedition pa kayo? Wala, di ba? Si Chua talaga, isa ring ogag eh, di ba? Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you. Before we proceed, Madam I just Chair. want to state for the record, Honorable De Lima, that the committee is already in receipt of the notices of disallowance referred to by Attorney Camora of ICFAO COA during the April 14 hearing. Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi, syempre, napakinggan po natin ang balitaktakan at argumento
lalong-lalo na si Congressman Marcoleta, na talaga namang yung mga argumento niya ay talagang tumutugma naman talaga, na hindi na dapat dinidinig diyan kung wala namang evidence. Kayo pa nagpo-produce. Kailangan nyo ba mag-produce ng evidence? Di ba? Fishing expedition, kasama yan sa rules ninyo? Hindi, di ba? Kaya yan po, no, hanggang dito lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.